Pinasinungalingan ng Philippine Egg Board Association ang naging pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. kaugnay sa estado ng supply ng itlog sa bansa. Ayon kasi sa kalihim ng DA, posibleng magkaroon ng shortage sa supply sa buwan ng Abril. Pero para sa mga egg producer, hindi naman daw ito totoo. Narito ang balita ni Sheena Torno. Takbuhan talaga nating mga Pilipino na pang-ulam tuwing kapos sa pera o budget ay itlog. Sa halagang 8 piso hanggang 10 piso kasi ay makakabili ka na ng isang piraso na maaari mong lutuin para gawing scrambled egg, sunny side up o di kaya gawing sahog sa ginisang ampalaya o tortang talong. Bukod sa abot kaya ang itlog ay mayaman din ito sa protina at bitamina. Si Elenia ay itlog ang binibili sa kanyang mga anak para ulamin tuwing umaga. Kasi masustansya din kasi yung itlog may sustansya din at saka yun din ang madaling lutuin mura pa. Tsaka yung iba sinasahog ko din sa pag gumugulay ng ampalaya, ganun. Sabi ng ilang nagtitinda, stable naman daw ang presyo ng itlog na naglalaro mula 6 na piso hanggang 10 piso kada piraso. Pumaba siya kasi nung mga last month, yung medium is nasa 85, ngayon nasa 65 to 70 na lang siya. Sa tingin mo sapat yung supply ngayon? Yes, sapat naman siya. Ngunit mismo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang nagsabi na posibleng magkaroon ng shortage sa supply ng itlog sa bansa sa mga susunod na buwan. Marami raw kasing mga egg producer ang nalugi dahil sa sobra-sobrang supply. Ang problema dito sa pag-shortage na to is because last year naman sobrang raming itlog na bumagsak ang presyo sa farm gate na 4 na piso bawat piraso. Marami na lugi. No? Yung mga nalugi naman ay kinatay nila yung mga layers nila para magkaroon ng cash. Sa oras daw na mangyari ito sa buwan ng Abril, asahang makakaapekto ito sa presuhan ng itlog sa mga pamilihan. Lahat naman yan kasi nagtataas. Mahirap na yun, itlog na nga lang pinakamura kapag walang pera pang ulam Tapos magtataas pa. Masakit talaga yun sa bulsa. Ang babala na ito ng Agri-Chief ay pinalaga ng Philippine Egg Board Association o PEBA. Sabi ng grupo, hindi raw totoo ang mga inilahad na impormasyon ng kalihim. Misinformed daw si Secretary Laurel sa sitwasyon ngayon ng industriya. Wala po tayong nakikitang shortage by April or May. No? Ang nakikita nating problema dito o nangyari, merong maling information ang nag-feed kay Secretary Laurel. No? Kung sino man yung source na ng information, hindi siguro naiintindihan o nalito doon sa industriya. Ang projection po natin for this year ay mas mataas na production compared as last year. Also, yung April at May, summer season po yan, bakasyon ng mga bata, yan po, by history, yan po ang pinakamababang demand sa itlog during summer season. Sakalit sumobra naman ang supply ng itlog ay hindi inaalis ng PEBA ang posibilidad na maraming inahing manok ang kakatayin. Ngunit hindi raw ibig sabihin na kulang o magkakaroon na ng shortage sa supply ng itlog sa bansa. Nagbabala ang PEBA na dahil sa inanunsyong shortage ay posibleng pagsamantalahan ng ilang mga retailer ang presyo ng itlog. Sa ngayon, stable naman daw kasi ang supply ng itlog at maging ang presuhan nito sa merkado. Ngayon po, ang presyo po ng farm gate price ng medium size egg, naglalaro po ito sa 5.60 hanggang mga 6.30 per piraso. Ito po ay presyo sa farm. Ang presyo po ng December nito ay coming from mahigit 7 pesos. So, mahigit piso na po ang binaba. Ang projection po dito sa retail, siguro mga 8 pesos. Yun po siguro ang decent price ngayon ng medium size egg. Anything more than 8 pesos, siguro masyado na itong mataas. No? Dapat ang consumer ang makinabang dito sa mababang presyo, hindi po yung mga middleman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.